Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapatindig ng inyong balahibo? Sa Ang Tinig ng Dilim, mararanasan natin ang kakaibang takot na dulot ng isang antigong salamin. Isang araw, dinala ni Mama ang salamin na ito mula sa Quiapo at simula noon, nagsimula na ang mga kababalaghang hindi ko inaasahan. Paano kung ang mga boses na naririnig mo ay totoo pala at ang halimaw sa salamin ay nag-aabang na sayo? Huwag kayong bibitaw dahil ang kwentong ito ay magdadala sa inyo sa isang madilim na paglalakbay na puno ng misteryo at takot. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng mga kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Pia at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan na hindi ko malilimutan. Nakatira kami ng aking ina si Rosario sa isang maliit na barangay sa Quezon City. Lumaki ako sa isang simpleng pamumuhay, kasama si Mama na laging nag-aalaga sa akin. Bata pa lang ako, madalas na akong makaramdam ng mga kakaibang bagay. Ngunit hindi ko ito pinapansin. Si Mama ang laging nandyan para sa akin, kahit na minsan hindi niya naiintindihan ang aking nararamdaman. Sa isang maliit na barangay sa Quezon City, nakatira kami ng aking ina, si Rosario. Isang tipikal na araw ng Sabado, naririnig ko ang mga batang naglalaro sa labas at ang mga vendor na naglalako ng taho at balot. Ang aming bahay ay luma na, puno ng mga antigong kasangkapan na minana pa mula sa mga ninuno ni Mama. Habang nag-aayos ako ng aking kwarto, naririnig ko ang mga yabag ni Mama papunta sa akin. "Pia, kumusta ka na?" tanong niya. "Okay lang po, Mama," sagot ko, kahit na ang totoo'y may naririnig akong mga boses na muli. Alam kong hindi ko dapat sabihin sa kanya dahil baka magalit siya. "Kailangan nating magdasal, Pia," sabi ni Mama. "Ang mga demonyo ay laging nag-aabang." Tumango ako kahit na alam kong hindi niya maiintindihan ang totoong nararamdaman ko. Sa kanyang mata, ang lahat ng nararanasan ko ay gawa ng masasamang espiritu. Habang nagdarasal kami, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Parang may bumibigat sa dibdib ko, ngunit pinilit kong magdasal ng taimtim. Sa gabi, habang nakahiga ako sa kama, naririnig ko ang mga boses na nagiging mas malakas. Pinipikit ko ang aking mga mata at nagdarasal na sana'y mawala na ang mga ito. Ngunit alam kong bukas, magpapatuloy na naman ang aking pakikibaka. Isang araw umuwi si Mama mula sa Quiapo, dala ang isang malaking antigong salamin. "Tingnan mo, Pia," sabi niya habang ipinapakita sa akin ang salamin. May sariling isip ito. Dagdag pa niya na may halong kaba at pananabik sa kanyang boses. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako, naramdaman kong may kakaiba sa kwarto. Tumingin ako sa salamin at nakita kong nagbabago ito. Mula sa simpleng refleksyon, biglang lumitaw ang isang halimaw na may nagliliyab na pulang mga mata at isang nakakatakot na ngiti. Tumayo ako at lumapit sa salamin, sinusubukang intindihin kung ano ang nakikita ko. Ngunit habang papalapit ako, lalo itong nagiging malinaw. "Mama, Mama," sigaw ko. Dumating siya agad sa kwarto. "Ano na naman, Pia?" Tanong niya na may halong inis. "May halimaw sa salamin," sagot ko. Ngunit tiningnan lamang niya ako ng seryoso. "Guni-guni mo lang yan, Pia. Matulog ka na," sabi niya bago lumabas ng kwarto. Gabi-gabi, nararamdaman kong parang may nagmamasid sa akin mula sa salamin. Hindi ako makatulog ng maayos dahil sa takot. Isang gabi, nakita kong lumabas ang halimaw mula sa salamin. "Pia, alam ko ang iyong mga lihim," bulong nito. "Hindi ka ligtas." Naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa kwarto. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang aking puso'y bumilis ang pagtibok. Tumakbo ako palabas ng kwarto at pumunta sa kwarto ni Mama. "Mama, totoo ang halimaw. Nakita ko siya."
sabi ko habang nanginginig. Ngunit tulad ng dati, hindi niya ako pinansin. Pia, kailangan mong harapin ang iyong mga demonyo, sabi niya. Mama, hindi ko na kaya, sabi ko habang umiiyak. Kailangan nating alisin ang salamin. Ngunit matigas si Mama. Hindi, Pia. Ito ang magpapalaya sa mga demonyo, sagot niya. Bumalik ako sa kwarto ko nanginginig at hindi alam kung ano ang gagawin. Alam kong walang makakatulong sa akin kundi ang sarili ko. Sinubukan kong magdasal, ngunit ang boses ng halimaw ay patuloy na bumubulong sa akin. Sa wakas, napagdesisyonan kong harapin ang halimaw. Tumayo ako sa harap ng salamin at sumigaw, "Hindi ako natatakot sa iyo." Ngunit ang halimaw ay ngumiti lamang at nagsabing, "Hindi mo ako matatakasan, Pia." Isang gabi, nagdesisyon si Mama na itali ako sa kama. "Ito na ang huling paraan," sabi niya habang inilalagay ang salamin sa aking dibdib. "Mama, huwag," sigaw ko, ngunit hindi siya nakinig. Biglang nagbago ang anyo ng salamin. Ang halimaw ay lumitaw muli, mas malaki at mas nakakatakot. "Pia, oras na," sabi nito. Nagsimula akong magpumiglas, ngunit mahigpit ang pagkakatali ni Mama. Ramdam ko ang bigat ng salamin sa aking dibdib. Parang hinihigop nito ang aking kaluluwa. Ang mga mata ng halimaw ay nagliliyab ng mas maliwanag. "Mama, tulungan mo ako," sigaw ko. Ngunit si Mama ay tila wala sa sarili. "Lumayas kayo mga demonyo," sigaw niya habang hawak ang rosaryo. Ang halimaw ay lumapit sa akin at naramdaman kong parang hinihigop ang aking kaluluwa. "Mama, nasasaktan ako," sigaw ko, ngunit tila hindi niya ako naririnig. Ang mga kamay ng halimaw ay parang yelo na dumadampi sa aking balat at ang bawat hininga ko'y parang nagiging mas mabigat. "Pia, kailangan mong labanan," sabi ni Mama. Ngunit sa gitna ng kaguluhan bigla siyang nawala. Ang kwarto ay napuno ng nakakakilabot na katahimikan. Sinubukan kong kumawala sa mga tali, ngunit masyadong mahigpit. Ang katahimikan ay nagbigay daan sa isang malamig na paghinga sa aking batok. Naghihintay ako ng ilang minuto, ngunit hindi na bumalik si Mama. Ang halimaw ay naglaho rin at naiwan akong nag-iisa, nakatali sa kama. Sa wakas narinig ko ang mga yabag ni Papa. "Pia, nasaan ang mama mo?" tanong niya habang pinapalaya ako. "Hindi ko alam, Papa," sagot ko habang umiiyak. Bigla siyang nawala. Pinalaya ako ni Papa at agad na tumawag ng mga kapitbahay. "Tulungan niyo kami, nawawala si Rosario," sigaw niya. Agad namang nagtipon ang mga tao at nagsimula ang paghahanap. Habang naghahanap sila, naririnig ko ang mga bulong-bulungan ng mga tao. "Baka kinain siya ng demonyo," sabi ng isang kapitbahay. "O baka naman naglayas lang," sabi ng isa pa. "Pia, may alam ka ba kung saan pumunta si Mama mo?" tanong ni Papa. "Wala, Papa, bigla siyang nawala," sagot ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin natatagpuan si Mama. Ang mga tao sa barangay ay nagsimula ng mawalan ng pag-asa. "Baka hindi na natin siya makikita," sabi ng isang kapitbahay. Sa kabila ng lahat, patuloy kaming naghahanap. "Hindi tayo susuko," sabi ni Papa. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong hindi na babalik si Mama. Ilang taon ang lumipas at nanatili pa rin sa akin ang antigong salamin. Hindi na ito nagbago ng anyo mula noong gabing iyon. Naiintindihan ko na ngayon na ang mga nakakatakot na karanasan ay bunga lamang ng aking schizophrenia. Tinitingnan ko ang salamin na may respeto. "Marami kang itinuro sa akin," sabi ko sa sarili ko. Ang mga bagay na kinatatakutan natin ay hindi natin lubos na nauunawaan. Patuloy akong namumuhay, pinamamahalaan ang aking kondisyon. "Kaya ko ito," sabi ko sa sarili ko araw-araw. Hindi ako susuko. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natagpuan ko ang lakas sa aking katatagan. "Salamat, Mama,"
bulong ko habang tinitingnan ang salamin. Dahil sa iyo natutunan kong lumaban. Ngayon alam ko na ang tunay na halimaw ay ang takot sa loob natin. At sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong harapin ito ng may tapang at determinasyon. Mga kaibigan, natutunan natin na ang tunay na halimaw ay ang takot sa loob natin. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Tandaan baka ang susunod na kwento ay tungkol sa iyo. Paalam at ingat.